Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jessica Soho at ito ang Kapuso Mo Jessica Soho Podcast. Sa episode na ito, susuriin natin ang panitikang Pilipino kung paano ito naging kasabay, kaagapay at minsan ay kalaban ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama ko po ngayon ang isang propesor mula sa isang universidad na matagal nang nag-aaral at nagsasaliksik tungkol sa panitikang Pilipino. Magandang araw, Jessica, at sa lahat ng nakikinig. Malaking karangalan po na makabahagi sa usapang ito. Mahalaga ang panitikan sapagkat dito natin mas nauunawaan ang damdamin, kaisipan, at karanasan ng Pilipino sa iba't ibang panahon ng ating kasaysayan. Bilang isang mamamahayag, napapansin ko na sa tuwing may malalaking pangyayari sa bansa, maging pananakop man, digmaan o pagbabago sa pamahalaan, palaging may kaakibat na akda, tula, nobela at awit. Para sa akin, dito makikita na ang panitikan ay hindi lamang isang aliwan, kundi isang paraan ng pagdodokumento ng karanasan ng mga tao. Tama po kayo, Ma'am Jessica. Ang panitikan at kasaysayan ay may ugnayang hindi mapaghihiwalay sapagkat pareho silang nagsilbing tala ng karanasan ng tao. Ang kasaysayan ay nakatuon sa mga pangyayari, mga petsa, lugar, desisyon ng mga makapangyarihan. Samantalang ang panitikan ay nagbibigay diin sa damdamin, pananaw at karanasan ng karaniwang mamamayan. Sa pamamagitan ng tula, kwento at dula, mas naipapakita kung paano naranasan ng mga tao ang digmaan, pananakop, kahirapan at pakikibaka, bagay na kadalasang hindi lubusang ilalahad sa opisyal na dokumento ng kasaysayan. Kung minsan, mas nagiging malinaw pa ang diwa ng isang panahon sa panitikan dahil malaya nitong nailalahad ang emosyon, takot, pag-asa at galit ng lipunan. Hindi ito limitado sa mga opisyal na bersyon ng pangyayari, kaya't nagiging mas totoo at mas makatao ang pagsasalaysay. Sa ganitong paraan, ang panitikan ay nagiging boses ng mga hindi naririnig sa kasaysayan at nagsisilbing mahalagang sanggunian upang lubos nating maunawaan ang kabuuang larawan ng nakaraan. Kung gayon, masasabi natin ang panitikan ang nagbibigay boses sa mga karaniwang mamamayan, mga tinig na madalas ay hindi naririnig sa tradisyonal na kasaysayan. Balikan po natin ang unang yugto. Ano ang katangian ng panitikan bago at habang tayo ay sinasakop ng mga Kastila? Bago dumating ang mga Kastila, ang panitikan ng mga Pilipino ay nakabatay sa oral tradition or in English, oral tradition at malapit na kaugnay ng pang-araw-araw na buhay ng komunidad. Ang mga epiko, bugtong, salawikain at alamat ay hindi lamang libangan kundi nagsisilbing gabay sa moralidad, paniniwala at kaugalian ng mga sinaunang Pilipino. Sa pamamagitan ng pasalindilang panitikan, naipapasa ang kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at napapanatili ang kolektibong identidad at karunungan ng pamayanan. Nang dumating ang mga Kastila, nagbago ang papel at layunin ng panitikan. Ginamit ito bilang kasangkapan ng kolonyalismo at kristyanisasyon, partikular sa pamamagitan ng mga akdang panrelihiyon at ano ba yun, Jessica? Didaktiko. Ang panitikan ay nagsisilbing paraan upang ipalaganap ang doktrinang Kristiyano at patatagin ang kapangyarihan ng mga mananakop, dahilan upang maisantabi ang maraming katutubo, anyo at tinig. Sa panahon ito, ang panitikan ay naging instrumento ng kontrol, ngunit nagsilbi rin itong patunay na pagbabago at tunggalian sa pagitan ng katutubong kultura at kolonyal na impluwensya. Kaya't mula sa panitikang malaya at makabayan,
Naging kontrolado at relihiyoso ang dominante sa panahong iyon. Sa panahon naman ng revolusyon, paano po nagbago ang tinig ng panitikan? Sa panahong iyon, Ma'am Jessica, naging makapangyarihan ang panitikan bilang sandata laban sa kolonyalismo. Hindi lamang basta akda ang isinulat ng mga manunulat tulad nina Jose Rizal, Andres Bonifacio, at Emilio Jacinto. Ito ay panawagan sa pagkilos at laban para sa kalayaan. Ang kanilang mga tula, sanaysay at liham ay nagising sa kamatayan ng mga Pilipino. Ipinakita ang kawalang katarungan ng pananakop at hinikayat ang bayan na ipaglaban ang karapatan at kalayaan. Sa madaling salita, ang panitikan sa panahon ng revolusyon ay hindi lamang sining o aliw. Ito ay nagiging instrumento ng pagbabago na nag-uugnay sa damdamin, kaisipan at aksyon ng mamamayan upang makamit ang pambansang layunin o ang kalayaan. Makikita rito na ang panitikan ay hindi lamang sumasalamin sa kasaysayan, kundi aktibong nakikilahok sa paghubog nito. Pagdating naman ng mga Amerikano, ano naman po ang naging pagbabago? Sa panahon ng Amerikano, pumasok ang wikang Ingles bilang pangunahing wika ng edukasyon at pamahalaan. Sa pamamagitan ng sistemang pampublikong paaralan, ipinakilala ng mga Amerikano ang kanilang kultura, pagpapahalaga at paraan ng pag-iisip. Dahil dito, umusbong ang mga modernong anyo ng panitikan tulad ng maikling kwento, sanaysay at modernong tula na nakabatay sa mga anyong kanluranin. Lumawak ang edukasyon at mas maraming Pilipino ang natutong bumasa at sumulat, lalo na sa Ingles. Nagbibigay daan sa mas formal at sistematikong panitikan. Gayunpaman, kasabay ng pag-unlad nito ang impluwensyang kolonyal. Ayon sa mga pag-aaral nina Bienvenido Lombera at Rizel Mojares, ginamit ang edukasyon at panitikan bilang kasangkapan upang hubugin ang kamalayan ng mga Pilipino ayon sa interes ng mananakop. Maraming akda ang nagpakita ng paghanga sa kulturang Amerikano habang unti-unting naisantabi ang sariling wika at tradisyon. Dahil dito, nagkaroon ng paglayo ang panitikan sa karanasan ng karaniwang Pilipino at sa sariling identidad bilang isang bansa. Ibig sabihin, may pag-unlad sa forma ngunit may kapalit sa kultura. Sa panahon naman ng mga Hapon, Profesor, paano nanatiling buhay ang panitikan? Sige po, Ma'am Jessica. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, muling pinahahalagahan ang wikang Filipino bilang pangunahing medyum ng panitikan. Sa kabila ng digmaan at kakulangan sa materyales, lumitaw ang mga akdang panitikan na simple ngunit makabayan. Mga tula, maikling kwento, at dula na naglalaman ng pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa sariling identidad. Ang mga manunulat ay ginamit ang Filipino upang maabot ang mas nakararami at upang ipahayag ang damdamin ng mga Pilipino na nakakaranas ng takot, pangamba at kawalang katarungan sa ilalim ng pananakop. Bukod sa pagpapahayag ng damdamin, ginamit din ang panitikan upang palakasin ang loob at kamalayan ng mga tao. Sa gitna ng kahirapan, kakulangan sa pagkain at pang-araw-araw na panganib, ang mga akda ay nagsilbing sandigan ng nasyonalismo at pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng panitikan, naipapahayag ang pag-asa, pagtitiis at patuloy na naglalaban para sa kalayaan. Sa panahon ng batas militar, ano po ang naging papel ng panitikan? Sa panahon ng batas militar, ang panitikan ay naging makapangyarihang anyo ng paglaban sa diktadorya. Sa kabila ng mahigpit na censorship at takot sa pamahalaan,
ginamit ng mga manunulat ang tula, dula, nobela, at awit ng masa upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang mga akdang ito ay hindi lamang sining o aliwan. Ito rin ay boses ng sambayanan na nagbubunyag ng katiwalian, kawalan ng katarungan, at mga paglabag sa karapatang pantao. Sa ganitong paraan, nakapagdulot ang panitikan ng kamalayan at lakas ng loob sa mga Pilipino na hindi matakot magsalita at lumaban. Bukod sa pagtutol, ang panitikan ay panahong ito ay nagsilbing tagapagtanggol ng karapatang pantao at pambansang kamalayan. Ang mga akda ay nagbigay ng pag-asa, nagmumulat ng mga mamamayan, at nagturo ng kahalagahan ng kalayaan at dignidad ng tao. Sa kabila ng takot at opresyon, pinatunayan ng panitikan na ang salita at sining ay may kapangyarihang magbigay lakas, magmulat, at magbago ng lipunan, na patuloy na nagiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. At ngayon po, kumusta ang panitikang Filipino? Sa kasulukuyang panahon, Ma'am Jessica, ang panitikan ng Pilipinas ay lumipat na sa digital platforms, such as mga spoken word performances po, blogs, social media posts, at iba pang online na anyo. Dahil dito, mas bukas ang pagkakataon para sa sinumang Pilipino na nakapagsulat at maipahayag ang kanyang saloobin, ideya at damdamin. Ang mabilis na daloy ng impormasyon at madaling access sa internet ay nagbigay daan sa mas maraming boses at naging instrumento ito para sa mas malawak na pakikilahok sa pampanitikang talakayan. Gayunpaman, may kaakibat na hamon ang mabilis at digital na anyo ng panitikan. Mas mahirap mapanatili ang lalim, kalidad, at tradisyonal na pagpapahalaga sa panitikan bilang sining, lalo na kung mas nakatuon ang karamihan sa bilis ng pagbabahagi kaysa sa substansya ng nilalaman. Bagamat lumawak ang saklaw at naging mas demokratiko ang pagpapahayag, nananatiling hamon sa mga manunulat at mambabasa ang panatilihin ang makabuluhang panitikan na nagbubuhay sa kultura, identidad at diwa ng mga Pilipino. Kaya't ang hamon ngayon ay kung paano natin mapapahalagahan at mapapanatiling makabuluhan ang panitikan sa gitna ng mabilis na pagbabago ng panahon. Sa kabila ng teknolohiya at personal na anyo ng pagsulat, mahalagang manatiling buhay ang diwa, lalim at layunin ng panitikan bilang salamin ng ating kultura, karanasan at pagkatao. Paano mo maipapaliwanag ang mga kasabihan mula sa mga manunulat na ito? Profesor, simulan po natin kay Amado V. Hernandez. Sinabi niya na ang manunulat ay may kakayahang gawing bala at rosas ang mga salita. Ano po ang ibig sabihin nito? Magandang tanong, Ma'am Jessica. Para kay Hernandez, ang panitikan ay may kapangyarihan na maging parehong sandata at pag-asa. Ang bala ay kumakatawan sa panitikang pumupuna sa katiwalian, lumalaban sa pang-api, at nagbubunyag ng mga problema sa lipunan. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ang salita para gisingin ang kamalayan ng tao at hikayatin siyang kumilos para sa pagbabago. Samantala, ang rosas naman ay sumisimbolo ng panitikang nagbibigay pag-asa, nagbibigay hope, no? Pagmamahal, pagtataguyod sa dangal ng tao. Kahit sa gitna ng hirap at pagsubok, nagagamit ang panitikan upang magbigay lakas at inspirasyon sa bayan. Ipinapakita ni Hernandez na ang salita ay hindi lamang basta salita. Ito ay pwedeng makasugat at makapagpagaling. Tama.
sabay na nag-uudyok ng pagkikilos at nagtataguyod ng kabutihan sa lipunan. Kaya't sa paningin ni Hernandez, ang panitikan ay hindi neutral. Ito ay aktibong kasangkapan ng pagbabago sa lipunan. Lumipat naman tayo kay F. Chanel Jose. Inilarawan niya na ang panitikan bilang pain remembered o sakit na inaalala. Bakit po mahalaga ang ganitong pananaw? Para kay F. Chanel Jose, ang pagsusulat ay hindi lamang simpleng pagsasalaysay. Ito ay isang paraan ng pag-alala sa mga sugat ng nakaraan, tulad ng kolonyalismo, kahirapan, at kawalang katarungan. Ang panitikan sa kanyang pananaw ay nagiging tulay upang mapanatili ang memorya ng bansa at hindi lang basta alaala, kundi alaala na may saysay at nagbibigay aral. Ngunit higit pa rito, hindi lamang ito simpleng paggunita ng sakit. Sa tulong ng imahinasyon, ang mga karasang ito ay nagiging patunay ng ating pagkatao, ang lakas, pagtitiis at kakayahang bumangon sa kabila ng paghihirap. Kapag isinulat natin ang ating sakit at karanasan, binibigyan natin ang bansa ng kolektibong alaala, at ang alaala ang humuhubog sa mga pangarap at direksyon ng bayan. Sa ganitong paraan, nagiging buhay at makabuluhan ang panitikan, hindi lang bilang isang sining, kundi bilang kasaysayan at gabay para sa kinabukasan. Ibig sabihin, ang panitikan ay hindi para upang kalimutan ang sakit, kundi para matutunan mula rito at hindi na ito maulit. May pananaw din si W.E.B. Du Bois tungkol sa kaunlaran ng isang bansa. Ayon sa kanya, hindi ito nasusukat sa dami ng milyonaryo, kundi sa kawalan ng kahirapan at sa dami ng taong nagbabasa ng mahalagang aklat. Paano po ito maiugnay sa panitikan? Opo, Ma'am Jessica. Ipinapakita ni Du Bois na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang material, hindi nasusukat sa dami ng salapi o mamahaling kagamitan. Para sa kanya, mas maunlad ang isang bansa kung ang mamamayan nito ay may kakayahang magbasa, mag-isip at maging kritikal. Ang literasiya at kritikal na pag-iisip ay nagbibigay daan sa mamamayan na unawain ang lipunan, hamunin ang mga maling sistema at makilahok sa pagbabago. Dito pumapasok ang papel ng panitikan. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsusulat, nahuhubog ang kamalayan at pag-iisip ng tao. Ang panitikan ay hindi lamang aliw o sining, kundi instrumento upang maging mulat ang mga mamamayan, mapanatili ang kritikal na pag-iisip at sa huli, makatulong sa kaunlaran ng bansa. Sa ganitong pananaw, ang panitikan ay isang mahalagang puhunan ng lipunan, mas mahalaga pa kesa sa material na yaman. Kaya't ang panitikan ay hindi luho, kundi mahalagang puhunan ng isang lipunang makatao at makatarungan. Panghuli po, si Francisco Arceliana naman ay hinamon ang mga manunulat na isulat ang kwento. Sila lamang ang makakapagsalaysay. Ano po ang halaga nito sa isang bansa? Sige po, Ma'am Jessica, magandang tanong, no? Ang hamon ni Arceliana ay paalala na ang lakas ng panitikan ay nasa pagiging tapat at natatangi. Bawat manunulat ay may sariling karanasan, boses at pananaw na hindi kayang gayahin ng iba. Kapag isinulat niya ang kwentong tanging siya lamang ang makakapagsalaysay, nadaragdagan ang kolektibong kwento ng bansa, isang kayamanang bumubuo sa ating pambansang identidad. Sa ganitong paraan, kahit ang mga simpleng kwento ng individual ay nagiging mahalaga. Ang mga ito ay nagtataglay ng katotohanan,
damdamin, at karanasan na nagbibigay lakas at pagkakakinlanlan ng lipunan. Ipinapakita nito na ang pambansang identidad ay hindi lamang nabubuo sa malaking pangyayari, kundi pati sa maliliit, natatangi at makabuluhang salaysay ng bawat Pilipino. Sa huli, ang panitikan ay nagiging tulay para sa bansa na maunawaan ang sarili at ang kanyang mga tao. Kaya't ang halaga ng panitikan ay hindi lamang sa dami ng akda, kundi sa katotohanang sinasabi nito at kwento ng tunay na karanasan ng Pilipino. Kung pagsasama-samahin natin ang pananaw ni Hernandez, Jose, Tabua at Arceliana, malinaw na iisa lang ang mensahe. Tama, Ma'am Jessica. Ipinapakita ng kanilang mga pananaw na ang panitikan ay hindi lamang sining. Ito ay nagsisilbing sandata laban sa kawalang katarungan, alaala ng nakaraan upang hindi malimot ang mga karanasan, sukatan ng tunay na kaunlaran sa pamamagitan ng literasiya at kritikal na pag-iisip, at boses ng pambansang identidad. Sa bawat salita at kwento, nabubuo ang larawan ng bayan at napapalakas ang kamalayan ng bawat mamamayan tungkol sa kanyang sarili at sa lipunang kanyang ginagalawan. Sa madaling sabi, ang panitikan ay higit pa sa dokumento o aliw. Ito ay buhay na patunay ng pakikibaka, pag-asa, at pagkakakinlanlan ng isang bansa. Kapag pinahalagan natin ito, hindi lamang natin pinapangalagaan ang sining, kundi ang ating kasaysayan, kultura at kinabukasan bilang Pilipino. Ang panitikan ay parang ugat ng puno ng bayan. Kahit sa bagyo at unos, pinanatili ito ang lakas sa at tibay ng ating kultura. Kinikilala ang nakaraan at nagbibigay buhay sa ating pambansang pagkakinlanlan. Sa bawat salita at kwento, lumalago ang ating kamalayan at patuloy na umuunlad ng ating bayan. Sa huli, ang panitikan ay hindi lamang salamin ng lipunan, kundi pwersang humuhubog sa kung sino tayo bilang isang bayan. Tumpak ka dyan, Ma'am Jessica. Ang panitikan ay parang ugat ng puno ng bayan. Kahit sa bagyo at unos, pinanatili nito ang lakas at tibay ng ating kultura. Kinikilala ang nakaraan at nagbibigay buhay sa ating pambansang pagkakakinlanlan. Sa bawat salita, lumalago ang ating kamalayan at patuloy na umuunlad ang ating bayan. Bilang karagdagan, nais kong ipaalala sa lahat ay na ang panitikan ay higit pa sa sining o aliw. Ito ay salamin ng ating lipunan at kasaysayan, sandata laban sa kawalang katarungan at gabay para sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusulat at pagpapahalaga sa panitikan, hindi lamang natin pinapalakas ang ating kamalayan, kundi pinanatili rin natin ang pambansang identidad at kultura. Para sa lahat ng nakikinig, naway magsilbing inspirasyon ito upang patuloy ninyong tuklasin at pahalagahan ang panitikan. Hindi lamang bilang kalaman, kundi bilang boses ng bawat Pilipino at bilang ilaw na naggabay sa atin sa pag-unawa sa nakaraan at pagtahak sa kinabukasan.